Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Mga kabunyog, may tatlo akong topics na ka-line up ngayon. Maraming nagtatanong kasi, Attorney, ano ba tong malaking rally daw sa Luneta? Ha? Malaking rally sa Luneta sa September 21. Ha? Ano ba ito? Kasi may mga kumakalat, DDS daw ang nag-organize niyan eh. Ha? At paano yan? Ano naman itong sa People Power Monument? Ha? September 21 din. So mamaya, ipaliwanag ko kung ano yung mga yan. Hindi pa rin tumitigil itong si Marcoleta. Sa programa niyang nila doon sa Net25 sa Ganang Mamamayan. Ano yan? Ang topic niya pa rin yung sa Senado, yung nangyari sa Senado. Hindi pa rin siya natutunawan doon. At linabas niya pa sa publiko yung mga pinag-usapan nila Senate President Tito Soto. Anyway, mamaya ikwento ko kung ano na naman ngayon ang mga sinasabi ni Marcoleta. Panghuling topic natin, yung rally nung isang araw ng Bunyog, nung September 12, nagrally ang Bunyog doon sa harap ng Senado. Mayroong malaking tarpaulin doon, nandun yung mukha ni Joel Villanueva at saka ni Jingo Estrada, pinagbabato ng itlog ng mga kabunyog. Ay ngayon may reaction si Daryl Yap. Si Daryl Yap yung tao ni Amy Marcos. Mamaya pag-usapan natin 'yan. Okay, ito muna tayo. May malaking rally sa September 21. Ngayon maraming nalilito tungkol dito. Unang-una, saan ba talaga 'yan? Mayroon kasing sinagsasabing EDSA People Power Monument. Mayroon ding nagsasabi Luneta. At mayroon din nagsasabi na yung sa Luneta, sa DDS naman daw yun. Kasabay pang Iglesia ni Cristo. So, ano ba talaga ito? Ito, ganito na. Totoo naman, may dalawang venue ng malaking rally sa September 21. Ang isa sa Luneta. Yun ang main na rally. Umaga yon, alas 9. Iba-ibang grupo ang kasama doon. Post-oriented group, simbahan, estudyante. Pero pangunahan ito ng mga kabataan. Pangunahan ito ng mga kabataan at mga estudyante. Alas 9 ng umaga. Ang issue dito, panagutin, ikulong ang lahat ng korap. Yun, lahat ng korap ha. Mula ano yun? Lahat ng korap starting from the top. yun ang panawagan diyan. Doon naman sa sa EDSA People Power Monument, mayroon din doon pero alas 2 ng hapon 'yon. Ibang grupo naman ang nag-organize noon. Pero ang target kasi gayahin yung yung panahon ng PDAF noon, 'di ba? Yung kainitan ng pork barrel noong 2013, nilalabanan noon yung PDAF. Nakapag-mobilize noon mahigit milyon. Noong 2013 'yon. Sa Luneta. Yun ang gustong gayahin uli ngayon. Sa Luneta. Ngayon, ang mga DDS gustong sakayan. Pero wala naman yang mamobilize sa tao. Sila Eric Celes na naman yan. Kaya nananawagan din sila, sasabay din daw sila. Hayaan lang natin sila. Parang katulad lang yan nung Black Friday protest nung September 12. Yung Bunyog nagrally sa Senado. Yung mga kabataan, mga estudyante, kawani at saka mga empleyado na mga ng UP, Diliman, nag-walk out. Saka UP Manila. Yung mga DDS nagrally din sa EDSA Shrine, sila Eric Celes, ilan lang nandun? 50, 100. Ganyan din naman gagawin yan sa September 21. Sasabayan, pero wala rin yan. Ang pinakamalaki talaga yung sa Luneta. Ang Bunyog doon pupunta sa Luneta, September 21 ng umaga. Magkita-kita tayo doon. Kung iglesia, hindi natin alam anong activity nila. Bahala na sila. Basta tayo, ang linilinaw lang natin, yung activity natin. Ngayon, itong activity ito sa September 21, ano ito? Parang hindi pa naman ito yung last na activity, pero culmination ito ng mga, di ba nakita natin marami ng mga rallies nitong nakaraang mga araw. Unti-unti nadadagdagan. Ito yung malakihan. Kaya sana sumama kayo dito alas 9 ng umaga sa Luneta, panagutin ang lahat ng korap. Magsimula tayo from the top. Ibig sabihin, mahirap kasi na ang mapanagot lang, ang makulong lang yung mga nasa baba. Mga official ng DPWH, contractor, hindi. Yung nasa taas. Kaya nga dapat imbestigahan din sila sila Romualdez, sila Saldico, si Chis Escudero, si Grace Po, paliwanagin sila dito sa mga isyung kaugnay dito, yung insertion sa budget, dapat kasama yan.
dapat kasama 'yan. Kaya ano ito, mga kabunyog, mga kababayan, itong rallying ito sa September 21, maraming grupo ang magsasama-sama dito. Kaya yung mga gustong sumama, punta na lang po kayo sa Luneta 9:00 ng umaga. Hanapin niyo yung bunyog, may bandila do'n ng bunyog, hanapin niyo po. Maraming tao ito. Inaasahan na talagang dadagsain ito ng ano, kasi yung mga madre, pare, mga seminarista, iba-ibang simbahan, protestante, ano, sasama eh. Kasi totoo naman, ang issue ng korupsyon, walang kulay-kulay diyan. Wala diyang leftist, rightist, centrist, hindi. Kailangan diyan magkaisa ang lahat ng mamamayan. Kaya yan ang panawagan sa September 21. Kaya yung mga hindi naman po makakapunta, gusto niyo pong tumulong, pwede po kayong magpadala ng tulong sa Bunyog. Kailangan kasi yung mga sasakyan na aarkilahin, kahit man lang pang snack, tubig, lunch ng mga sasama, abutin sigurado ng lunch yan eh. Maraming bunyog ang sasama. Kanina nga kumontak sa akin sila Kabunyog Raul Curus ng General Tinio ng Nueva Ecija. Sabi nila, nag-o-organize na kami dito, nila Kabunyog Buji. Magpapadala kami ng delegation. Kaya kailangan natin ng sasakyan. Kahit yung mga taga Cavite, taga Batangas, Laguna, Quezon, gustong sumama eh. Bulacan, Pampanga, Bataan. Kailangan nating tulungan sila mga kabunyog, mabigyan natin ng sasakyan. Kaya yung mga ano naman, nakaalwan-alwan naman sa buhay, tulungan po natin ang activity na ito. Kaya marami ang nagtatanong, bakit ba Enzo humihingi ka ng donation sa mga tao, tulong? Kailangan kasi ang laban natin na ito, gastos ito. Alam niyo yung rally nung isang araw, nung September 12 doon sa Senado, mabutit may mga nagpadalang pang-snack ng mga natin kasamahan. Wala namang bayad yung mga nag-rally na yan. Kaya lang siyempre, mayroon man lang mineral water, mayroon man lang snackan. Tapos pag inabot ng lunch, siyempre magla-lunch sila. Okay? Sige. Sa September 21 na lang. Itong si Marcoleta hindi pa rin natutunawan. Ano ba naman 'tong si Marcoleta? Parang bata na ito si Marcoleta. Linalabas niya na sa programa nila diyan sa Saganang Mamamayan, diyan sa Net25. Kinikwento niya pati yung mga internal na pinag-usapan, parang ewan ko anong nangyayari dito kay Marcoleta. Ang isang issue niyang binabanggit, bakit daw hindi na ibinalik si Bryce Hernandez? Kasi kinumpronta niya daw si Senate President Tito Soto. Si Bryce Hernandez nagtestigo sa kanila sa Senado ng Senate Blue Ribbon Committee Chair pa si Marcoleta. Tapos sinight in contempt ito. Pero sumunod na araw, September 9, hiniram ng Kamara kasi kailangan din mag-testify doon. Kailangan din mag-appear doon, imbitado rin. So kaya lang pagdating sa Kamara, mayroon siyang pinangalan ng mga senador, dalawa, si Villanueva at si Estrada. Kaya nakiusap siya, nag-request siya na tulungan naman siya na wag nang ibalik sa Senado kasi pinangalanan niya na yung dalawang senador, malalagay naman siya sa alanganin. Pinagbigyan naman siya ng Kamara. Nakiusap yung Kamara kay Senate President Tito Soto na kung maaari, wag nang ibalik sa Senado. Pinagbigyan naman ni Tito Soto. Ngayon, dinala sa PNP Custodial Center. Doon dinala. Nagalit ngayon sila Marcoleta. Kinunpronta ngayon si Senate President Tito Soto. Bakit ngayon hanggang sa programa niya sa Net25, dinadala niya yung issue na yun, kinikwento niya, linalabas niya sa publiko. Sabi ni Marcoleta, tinanong namin siya, tinutukoy niya sila Tito Soto. Bakit hindi na nakabalik dito si Bryce Hernandez? Di ba ang usapan dapat pagkagaling dun sa Kamara, binalik na sa Senado, bakit hindi na binalik? Yun yung hindi kasi ayaw kasing tanggapin nila Marcoleta yung paliwanag din ni Senate President Tito Soto na nakiusap ang Kamara na kung pwede, wag na sa Senadong ibalik, pinagbigyan naman, kung ano lang naman yun bigayan lang kaysa naman sa mag-away. Pero sabi naman ni Senate President Tito Soto, yung kustodiya naman saka yung kung sinong may control kay Bryce Hernandez, Senado pa rin naman. Ang mga bantay may magpapadala ang Senado at hindi pwedeng galawin, hindi pwedeng bisitahin ni numan
kung walang pagsang-ayon ng Senado. So Senado pa rin ang may control, ang may jurisdiction kay kay Bryce Hernandez. Kaya lang ayaw talaga ni Marcoleta eh. Sabi ni Marcoleta, bakit special ang treatment kay Bryce Hernandez? O bakit kay Diskaya hindi? Tapos dinala pa ni Marcoleta yung issue dun sa sa ano sabi ni Marcoleta? O halimbawa yung state witness, bakit si Bryce Hernandez state witness? Bakit ang Diskaya hindi? Oh, ini-issue nila kay Diskaya daw na dapat ibalik muna ang yaman. Bakit si Bryce Hernandez pinapabalik ba ang yaman? Ay ang hindi naman doon na ni Marcoleta, hindi pa naman dinideklarang state witness si Bryce Hernandez, wala pa namang dokumento. Wala pang recommendation na gawin siyang state witness. Wala. Ano pa lang yun? Ano pa lang? Nagtitestify pa lang siya. Wala pang yun, wala pang usapan sa pag-state witness. Mayroong mga ideya na pwede siyang mag-state witness tulad ni Congressman Terry Ridon, pero kanyang opinion yun. Hindi sa Senado yun. Kaya ito rin si Marcoleta, sinasabi niya, bakit si Diskaya kailangan mo nang isurrender ang kanyang, isauli ang kanyang yaman bago gawing state witness? Bakit si Bryce Hernandez hindi naman ganon? Ay ang wala pa namang nagsasabi na magi-state witness si Bryce Hernandez. Ang pagkakaiba ni Diskaya, mayroon ng formal document at yun yung sulat mo, Marcoleta. May sulat si Marcoleta sa SOJ na nire-recommenda niya na gawing state witness under the Witness Protection Program yung mag-asawang Diskaya. O kaya nagko-komentaryo sila Senate President Tito Soto, bakit naman bibig gagawin ng state witness? Napag-usapan na ba kung paano na yung mga ninakaw na yaman? Yung mga yaman na produkto ng illegal na mga irregularidad, anomalya. Wala, hindi naman napag-usapan yun. Kaya lang, ang pagkakaiba kay Bryce Hernandez sa kay Diskaya, si Diskaya may formal ng dokumento. Ginawa niyon ni Marcoleta. Samantalang kay Bryce Hernandez, wala pa naman. Wala pa. Kaya iba-iba, misplaced yung mga arguments ni Marcoleta dyan. Okay, dito tayo sa last na topic natin, itong tungkol kay Daryl Yap. Di ba noong September 12, yung Bunyog, pinangunahan ng Bunyog yung pagsasagawa ng rally doon sa Senado, mga kabunyog. Pinangunahan ito ng ating National Secretary General, si Colik Suliman. Ngayon, habang nag-rally doon, yun, pinagbabato ng Bunyog ng itlog. Mga kabunyog natin, pinagbabato ng itlog. Pero yung tarpaulin lang naman. Yung tarpaulin lang naman, nandun sa tarpaulin yung mukha ni Jinggoy. Yung mukha ni Jinggoy nandun, saka ni Joel Villanueva. Bakit silang nakalagay doon? Kasi sila na yung laman ng mga usapan eh. Sila yung laman ng mga usapan at tinuturo, mayroong testigo na nagsabi. So sila yung linagay doon. Kaya lang ang komentaryo ni Daryl Yap ito. Itlog and Saldico. Sa mga nagwawala ngayon sa labas ng Senado, may dalawang mali po kayo for today's video. 1, yung bilyon-bilyon pong sinasabi nyo ay wala sa Senado. Nasa Kongreso po. Si Mayor Magalong po, si Saldico ang itinuturo. Ang Discayas po, si Saldico rin. Mismong si Congressman Toby Chanco po, si Saldico rin ang tinuro sa insertions. Bakit kayo nandyan? Kasi dyan kayo itinuro. Pangalawang punto ni Daryl Yap. Huwag po kayong sisigaw nang wala na kaming makain, pero fresh eggs from Imbonos ang ipinambabato nyo dyan. 30 pieces niyan, nasa 300 na. Hanap kayo ng bugok gaya ng organizer nyo. Yun yung comment ni Yan yung comment ni Daryl Yap. Unang-una, ang malinaw dito, hindi nag-fact check si Daryl Yap. Hindi siya nag-fact check. Hindi niya inalam anong grupo ba ito? Sino bang mga organizers nitong rally na to sa Senado? Ano bang advocacy nito? Yan yun eh. Hindi niya, malinaw dito, hindi niya alam eh. Hindi niya alam. Kaya naghusga kaagad siya. Halimbawa, sinasabi niya, bakit hindi, parang sa grupong ito, bakit hindi ninalabanan sila Saldico, sila Romualdez? Parang dun lang sa Senado. Bakit sila Saldico hindi? Saka sila Romualdez. Kasi daw, parang ang itinuro, kung sino man ang ini-insinuate ni Daryl Yap, kung sino man ang humahawak dito, ay siyempre tinutukoy niya parang bayaran ito nila Romualdez.
tinuro doon sa Senado. Kaya doon nandun yung grupo. Yun, mali siya doon. Unang-una, kung nag-fact check lang siya, malalaman niya na ang grupong ito ay bunyog. At ang bunyog ay isang party list at hindi ito naka-line up kanino mang politiko. Ah, totoo, bumoto ito at sumuporta kay Leni Robredo noong 2022. Pero hindi ito dilawan, hindi ito pinklawan, hindi rin ito hawak ni Leni. Independent na grupo ito. Hindi rin ito kasama ng Bayan Muna, Makabayan Black. Hindi. Ano ito? Para lang talaga ito sa ikabubuti ng bayan. Totoo, makabayang grupo itong bunyog. Pero hindi ito hawak ni Numan. Kaya yung sinasabi niyang bakit hindi sila Saldico nilalabanan ng bunyog, ay basahin niya. Sa mga vlogs ng bunyog, mayroon itong page, channel, YouTube channel, may ang mga leader nito, may mga vlogs. Sa mga vlogs ng bunyog at ng mga leaders ng bunyog, binabati ko si Romualdez at si Saldico. Ito, tingnan nyo. O paano niya sinasabing parang walang pagbatikos kay Romualdez at kay Saldico? Mali na dun si Daryl Yap. Hindi siya nag-research. At parang ini-insinuate niya pang kaya nandun sa Senado kasi yun yung tinuro sa grupong ito na parang bayad ni Numan. Pangalawang sinasabi niya, wag daw sisigaw ng wala na kaming makain pero fresh eggs from Isimbonos ang pinambabato. 300 pesos lang. Hanap kayo ng bugok gaya ng organizer nyo. Yun na nga. Hindi niya alam na ang mga ng organizer ng rally na yon, hindi ito pro Duterte. Hindi rin ito pro Marcos. Yun dun siya hindi ito pro Romualdez. Ang nakakahon kasi naisip ni Daryl Yap, pag mga ganyan bayad yan. Bayad yan nila Romualdez, bayad yan nila Marcos. Hindi ganoon. Hindi lahat ng grupo ganoon. Hindi rin, kung kaya ang iniisip niya, ito yung mga leftist. Hindi rin niya yun. Mali din siya sa ganoon. Kaya nga actually may post pa si Daryl Yap na nag-i-insinuate siya na mga ito. Tulad ng mga makabayan, bayan muna, Makabayan Black. Yan yung tingin niya. Pero hindi. Hindi lang kasi siya nag-fact check. Kung nag-fact check lang siya, malalaman niya ibang grupo ito. Hindi ito bayad nila Romualdez at hindi ito leftist. Ito'y independent na grupo na para lang talaga sa maayos na pamamahala ng ating bansa. Linalabanan ng bunyog ang korupsyon, linalabanan ng bunyog ang lahat ng korupsyon. Sa ano pa man yan, Duterte man yan, Romualdez man yan, linalabanan niya. Yan ang malinaw dyan. Yan ang hindi niya nalaman kasi hindi siya nag-fact check. O yan, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo lahat.